Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang labanan sa pagitan nitong ating kababayan na si Joseph Ambo kontra Kinji Fujita. Na kung saan paglalabanan nila ang bakanting titulo sa WBO Asia Pacific Featherweight title. Ang bakbakan na ito ay magsisilbing undercard naman po mga kaibigan sa Roland Andia kontra Masahiro Suzuki or Suzuki. Fight schedule Enero 20, taong kasalukuyan. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Mga kaibigan, mag-ayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yung simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan bago natin ihayag ang ating prediction sa laban. Unahin natin ang sa panig nitong ating kababayan na si Joseph Ambo. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po, 13 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 3 talo, 1 beses pa po lamang ito nakatikim ng knockout. Sa ngayon, may edad ito na 27 anyos at ang height 5 foot and 6 and a half inches, reach 65 and a half inches. Huling napalaban ang boksingerong ito September 23, 2023, comeback fight niya kontra sa isa sa ating kababayan din na si Gary Tamayo. Panalo by 4th round technical knockout or RTD itong si Joseph Ambo po mga kaibigan. Ang stance ng boksingerong ito ay orthodox, tapos yung kanyang knockout ratio is 61.54%. Experience o ang pinakamatinding na kalaban nito mga kaibigan, katulad ni Dayan Gonzalez na kung saan doon siya nakatikim ng kaunang pagka-technical knockout, at may magandang record din po talaga si Dayan Gonzalez. Idagdag pa natin si Sokprased Puntipak na kung saan maganda rin ang record dyan mga kaibigan, at na nakatikim siya ng talo din dyan. At yung unbeaten noon na si Darren Kanikam na kung saan nakataya sa bakbakan noon ang North American Super Bantamweight title. Yan po ang mga masasabi kong may magandang record na nakalaban itong ating kababayan na si Joseph Ambo. Pagdating sa skills nitong ating kababayan, boxer puncher ito mga kaibigan, na kung saan taglay ang mga galawan na kagaya ng sumusunod. Pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan. May defensive style din. At sa nakikita ko sa kanya, ang malimit niyang ginagawa, pressure fighter style, tas counter, nakipagtututo. May pagka-agresibo ito, at isa naman sa nakikita nating kakulangan sa kanya po mga kaibigan, yung depensa. May kakulangan sa depensa. Sa panig naman ng Japanese fighter na si Kinji Fujita, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din po na 5 wins with 3 wins coming by way of knockout, undefeated, walang talo, wala rin natalang tabla. May edad 29 anyos at ang height nito ay 5 foot and 6 inches. Southpaw naman ang stance ng Japanese fighter, knockout ratio 60%. Huling napalaban po ito mga kaibigan, Oktubre 12, 2023. Ang kalaban nito ang ating kababayan na si Gio Santissima na dating world title challenger, na kung saan po mga kaibigan naipanalo ni Kinji Fujita ang kanyang laban kontra Gio Santissima by unanimous decision. Take note, nakatikim ng bagsak sa first round itong si Gio Santissima sa laban niya kay Kinji Fujita po mga kaibigan. Eksperyensya o karanasan nitong si Kinji Fujita. Mga kaibigan, itong si Kinji Fujita bago pumasok as a professional boxer, siya po ay lumalaban sa amateur na kung saan nagkaroon ito ng magandang record. 174 total fights, na ipanalo niya 153. So ibig sabihin 21 lamang ang kanyang naging talo po mga kaibigan. At sa huli niyang laban, tanda natin, dating world title challenger si Gio Santissima. At hindi basta boksingero itong si Gio Santissima, dahil iyan po ay isang knockout artist. Pagdating sa skills nitong si Kinji Fujita, mga kaibigan, masasabi kong all around fighter o boxer. Magaling ito sa teknikalan,
Manggaling din mga outbox. Lumalaban din sa close range o tututo na labanan mga kaibigan, lalo na kung makapabor. Taglay nito ang defensive style na kung saan habang nakabackpedal tapos inikutan ng kanyang kalaban, nagpakawala ng mga jab, 1-2 combination, at yun nga, isa pa sa kanyang yung counter. Kumakounter din, footwork na kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo, hand speed, timing, power, accuracy, yung kahigpitan sa depensa. Bilang isang technical fighter, ibig sabihin lamang noon, magaling sa opensa, mahigpit sa depensa, taglay ang husay pagdating po sa puntusan. Yan po ang nakikita ko kay Kenji Fujita. At hindi naman porkit napakahigpit sa depensa hindi tatamaan. Natatamaan din naman, pero may nakita akong tibay ng boksingerong ito dahil tinamaan din naman siya ni Santissima ng paminsan-minsan, pero hindi niya ininday, kaya. Opo. Kaya dito sa ating comparison, mga kaibigan, pagdating po sa eksperyensya, sa tingin ko, oo, marami nang naging laban si Joseph Ambo dito sa professional fight, samantalang itong si Kenji Fujita mayroon lamang 5 laban. Pang-anim si Ambo na makalaban niya sa professional fights. So dyan mga kaibigan, yung background kasi nitong si Kenji Fujita na dating lumalaban sa amateur, at idagdag pa natin yung huli niyang nakalaban na dating world title challenger. Kaya masasabi ko lamang sa karanasan po itong si Kenji Fujita. Height and disadvantage pagdating sa edad, hindi na po magkakalayo. Pero dito sa stance at knockout ratio, sa stance lang sila magkaiba na kung saan southpaw ang Japanese fighter, orthodox naman itong ating kababayan. Sa knockout ratio, di po magkakalayo, 60-61%. 60 sa Japanese, 61% sa ating kababayan. Activity, parehong aktibo na kung saan nagkaroon sila ng laban noong 2023. Sa skills, sa tingin ko mga kaibigan, nakakalamang ang Japanese fighter. Kaya dito sa labanan mga kaibigan, sa paghahig natin ng prediction, para sa real talk prediction. Kasi po mga kaibigan, Pilipino itong mapapalaban, kababayan natin. Panalo-talo ay dito po ako sa ating kababayan. Oo, panalo o talo dito po ako kay Joseph Ambo. Pero sa gagawin ko paghayag ng prediction, real talk prediction tayo dyan. Real talk prediction, mas malaki ang tsansa ng Japanese fighter na manalo sa laban by technical knockout or knockout. Kung mawi man sa puntusan mga kaibigan, sa tingin ko, mas malaki pa rin ang tsansa ng Japanese fighter na makuha niyang panalo. Ngayon, ano ang pinakatsansa ng ating kababayan? Mga kaibigan, this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit dihado si kabayan sa maraming aspeto ay talo na kaagad yan. Tandaan natin, isa sa nasabi ni Gennady Golovkin, na isang suntok lang kayang magpabago sa takbo ng laban. Malay natin makapagpatama ng solido itong si Joseph Ambo. Oh, isipin mo, 12 rounds yan. Imposibleng hindi siya makapagpatama din dyan mga kaibigan. Kahit 2-3, pinakakonti na nga yan. Ay malay natin mapuruhan niya. Sa mga katuwid, ang pinakatsansa ni kabayan po mga kaibigan ay ang maka-upset dito kay Kenji Fujita. Mas maganda sanang upset kung sa mawi sa knockout. Yung isang suntok lang ba? Yung tinatawag natin one punch knockout. Sa tingin ko, kaya nitong si Joseph Ambo ang magpakawala ng ganong lakas na suntok po mga kaibigan. Pero yun nga lang, maingat itong Japanese fighter. Oo. So, upset lang po talaga ang pinakatsansa ni kabayan. Sa upset kasi mga kaibigan, pwedeng ma-upset si Kenji Fujita sa puntusan, pwedeng makuha ni kabayan ang pag-upset sa ganon or sa knockout. So, dalawa ang sa upset mga kaibigan, knockoutan o puntusan. Pero ang pinakatsansa talaga ni kabayan dyan, upset lamang mga kaibigan. Dahil marami po talagang ikinala lamang ang Hapon. Eksperyensya. Sa power may laban. Lamang sa lamang sa skills ang Hapon. Doon pagaganapin ang bakbakan sa bansa nila o sa baluarte niya mga kaibigan. Kaya yun nga, upset lang pinakatsansa ni
Joseph Ambon. Sana makagawa ito ng upset sa labanan na yan mga kaibigan. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.